Bagamat kaya na niyang tapatan ang lakas ni Lore, hindi niya maaaring maliitin ang mga kasamahan nito. Sa kabila nito, pinili ni Lin Tian ang opsyon isa, kumilos mag-isa at subukang patayin si Lore at ang iba pa. Nahanap ni Lin Tian ang isang pagkakataon nang makita niyang mag-isa si Lore. Anabangan niya ito at halos magtagumpay na mapatay si Lore. Ngunit biglang lumitaw ang isang human knight at iniligtas si Lore. Frag-ikong namatay si Lin Tian sa espada ng knight na yun. Matapos nito, bumalik ang grupo ni Lore sa kabisera at hindi na muling nagpakita. Agad na natapos ang simulation process. Isang malaking kabiguan ang naganap, nakasalubong ang Holy Knight at walang pagkakataon para makatakas. Ang resulta, 30 points mula sa 100 points. Ang reward ay life points na manultiply sa 30. Nakita rin sa simulation na umalis ang grupo ni Lore papuntang Imperial City, at malabong bumalik ang mga ito sa village. Labis itong nagpagalit kay Lin Tian, ngunit napagtanto niyang mas mahirap nang hanapin ang mga ito para maghiganti. Nababalot ng puot ang isipan ni Lin Tian. Alam niyang kaunti na lang ang kanyang oras, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa human territory. Sa Goblin tribe, bukod kay Lin Tian, si Gobo ang pinakapinakikinggan ng ibang goblin. Binigyan niya si Gobo ng responsibilidad na pangalagaan ang tribo habang wala siya. Nang malaman ito, sinabi ng Elf Queen na isang kabaliwan ang plano ni Lin Tian. Kapag natuklasan siya ng mga tao, agad siyang maaaresto at papatayin. Hindi ito pinansin ni Lin Tian. Sinabi niyang kailangan niyang maghiganti sa mga tao. Bilang tugon, inalok ng Elf Queen ang kanyang tulong. Gumamit siya ng invisibility magic kay Lin Tian upang hindi ito makita ng mga tao. Tumawa si Lin Tian at sinabing yun talaga ang gusto niya. Dagdag pa niya, hindi niya inaasahang aalagaan siya ng reyna. Ipinaliwanag ng Elf Queen na hindi siya nag-aalala para kay Lin Tian. Natatakot lang siya na kung mamatay ito, magre-rebelde ang ibang goblin at maghihiganti sa mga elf. Narito pa ang kanyang mga anak, kaya tanging kaligtasan ni Lin Tian ang magtitiyak ng kanilang kaligtasan. Napangiti si Lin Tian at sinabi niyang matalino ang reyna, alam nito kung paano mabuhay. Habang papaalis si Lin Tian, sumigaw si Gobo. Sinabi niyang aalagaan niya ang tribo at umaasang babalik ito ng ligtas. Ang hangin sa bayan ay mabigat dahil sa tensyon. Nagpapatrolya ang mga knights sa lansangan. Armado at alerto, habang ang mga mamamayan ay may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Hindi nila napapansin ang isang anino sa madilim na eskinita. Si Lin Tian ang anino, tahimik na nagmamasid mula sa kadiliman. Nalilito siya sa presensya ng mga patrol at tagong depensa ng bayan. Naghinala siya na may kaugnayan ang Holy Knights dito. Umalis siya mula sa eskinita at naglakad ng matagal, ngunit wala siyang narinig na balita tungkol sa grupo ni Lore. Dahil dito, naging mas mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang invisibility spell ng Elf Queen ang dahilan kung bakit hindi siya nakikita. Nais makahanap ng impormasyon, pumunta si Lin Tian sa town square kung saan maraming tao ang nagtipon. Nakita niya ang isang grupo ng mga armadong individual sa harap ng isang malaking bulletin board. Ang board ay nagpapakita ng rangkang ng mga knights sa bayan. Hindi gaanong kawili-wili ang listahan, ngunit napansin ni Lin Tian na nasa tuktok ng listahan ang pangalan ni Lore. Pinatunayan nitong mas lumakas si Lore. Naging mahalaga ang impormasyong ito kay Lin Tian. Alam niyang kailangang magplano ng mabuti dahil ang padalos-dalos na pagkilos ay tiyak na magdudulot ng pagkabigo. Ibinunyag ng tavern owner na ang dragon sa Dragon Island ay kasalukuyang nasa breeding season. Dinudukot nito ang mga hayop at tao upang kainin. Nagmungkahi siyang harapin na lamang ang dragon kaysa magdulot ng gulo sa tavern. Ang mga salitang ito ay nakatawag din ng pansin kay Lin Tian. Ramdam niya ang takot ng tavern owner, kung sakaling salakayin ng dragon ang bayan, hindi agad makakarating ang mga reserbang kawal mula sa capital. Kahit pa magkaisa ang lahat ng adventurer sa bayan, hindi nila kayang harapin ang malalakas na dragon. Tila isang malaking sakuna ang nagbabanta sa bayan. Ang tensyon sa tavern ay naging mas mabigat. Binasag ni Lore ang katahimikan gamit ang tawa, haha. Mga dragon, wala yan. Hayaan niyong ibalita ko ito sa inyo. Isang Holy Knight ang paparating dito. Kumpiyansang ipinakilala ni Lore ang Holy Knight bilang kanyang guro. Sinabi niyang kapag dumating na ito, sasama ito sa kanila upang labanan ang mga dragon. Hindi na kailangan pang magpadala ng hari ng kanyang hukbo. Kapag nalutas na ang sitwasyon, babalik na ang kanilang grupo sa capital. Ang balitang ito ay nagpasigla sa mga tao sa tavern. Namangha sila nang malaman na ang guro ni Lore ay isang Holy Knight. Naramdaman nila ang kumpiyansa na tatalunin ng Holy Knight ang mga dragon.
Kung magtagumpay, si Lore ang magiging bayani ng bayan. Dahil sa papuri, tumayo si Lore nang may pagmamalaki at nag-toast sa lahat. Nagdiwang sila para sa nalalapit na pagdating ng Holy Night at sa kanilang tagumpay laban sa mga dragon. Habang masaya ang lahat sa pag-inom, si Lin Tian ay may ibang plano. Tumayo siya, binayaran ang kanyang ininom, at umalis. Ang kanyang pag-alis ay nakatawag ng pansin ni Lore. Tinanong niya kung bakit hindi sama-sama si Lin Tian sa pagdiriwang. Lumingon si Lin Tian at sinabing, "Marami pa tayong pagkakataong mag-inuman sa hinaharap." Pagkatapos ay umalis siya. Ang kanyang arogansya ay nagpagalit kay Lore at sa kanyang mga kasama. Lumipas ang oras, masayang sinalubong ng mga tao ang pagdating ng Holy Night. Sa loob ng simbahan, isang babaeng may gintong buhok ang taimtim na nananalangin. Nakaupo sa likuran niya si Lore. Magalang niyang sinabi, "Master, ang mga dragon ay nananalasa kahit saan." Palapit na sila sa bayan. Walang maglakas loob na ilabas ang kanilang mga hayop. Baka salakayin ng mga dragon ang bayan. Tumayo ang babae habang hawak ang kanyang sandata. Siya ay isang napakagandang babae, at ang kanyang gintong buhok at makintab na pilak na armor ay nagbigay sa kanya ng isang nakamamanghang presensya. Tinanong niya si Lore kung natapos na ang mga paghahanda. Sinabi ni Lore, nakahanda na po ang 10 dragon hunting crossbows at nailagay na sa pinakamataas na bahagi ng bayan. Mukhang kontento ang Holy Knight at sinabing, "Siguraduhin walang pagkakamali. Malaking kahihiyan kung magkamali tayo." Lumabas ang babae at kaagad na nagkagulo ang mga tao. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang Holy Knight. Pinuri nila ang kanyang kagandahan at nag-isip kung sinong lalaki ang maaaring makuha ang kanyang puso. Isa pa, maging ang hari ay tila hindi maglalakas loob na magbigay ng opinyon laban sa kanyang mga aksyon. Paglingon sa nag-aalalang karamihan, sinabi ng Holy Knight, "Napakapanganib ng sitwasyon, hindi kinakailangang magtipon dito, utusan ang mga knights na paalisan ang mga tao." Ngunit tila huli na ang lahat. Ang Komosayon ay nakatawag ng pansin ng isang dragon. Agad itong sumugod sa bayan, nagdala ng takot sa lahat, at may isang malas na tao ang kinuha ng dragon. Agad na inanunsyo ng Holy Knight, isa lamang itong scout dragon. Kapag lumitaw ito, tiyak na susunod ang mas marami pang dragon. "Lore, dalhin ang iyong mga tauhan sa pader at maghanda para sa labanan." Tuldok, sa labas ng bayan, sa isang bangin, isang goblin ang mabilis na tumakbo. Iniulat niya sa kanyang pinuno na paparating na ang mga dragon. Sinabi niya ring maraming bantay sa pader. Tinanong ng goblin kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ng leader na manahimik at maghintay. Hindi pa tamang oras para kumilos. Ang leader na yon ay si Lin Tian. Dinala niya ang kanyang hukbo dito. Naghihintay siya na ang mga dragon ang magdulot ng malaking pinsala sa bayan, pagkatapos ay darating ang kanyang pagkakataon para maghiganti. Mabilis na dumating ang sakuna. Ang buong kalangitan ng bayan ay natakpan ng mababangis na dragon. Hindi mabilang ang dami nito. Ang mga sanay sa pananakot sa mahihina, tulad nina Ephra at Lore, ay natakot nang makita ang bilang ng mga halimaw. Wala silang magawa kundi manood sa nangyayari. Ang tanging kalmadong tao ay ang Holy Knight. Ginamit niya ang dragon slaying crossbow upang patayin ang isang dragon at itinuro sa mga sundalo kung paano ito gamitin. Nagtiwala ang mga sundalo sa kanyang kakayahan, kaya't mabilis silang naglagay ng mga palaso sa crossbow at inasinta ang mga dragon. Maraming palaso ang tumama at ilang dragon ang napatay, ngunit tila wala itong epekto sa napakaraming bilang ng mga halimaw. Ang pag-atake ng tao ay nagpasiklab lamang sa galit ng mga dragon. Napagtanto nilang maliit ang tsansa nilang manalo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang Dragon Mother. Ang laki nito ay mas malaki ng maraming beses kaysa sa ibang dragon. Kinilabutan ng mga sundalo at sinubukang atakihin ito gamit ang crossbows, ngunit alam nilang walang magagawa ang mga palaso laban sa makakapal nitong kaliskis. Tinutok ng Dragon Mother ang mga mata nito sa mga tao sa pader ng bayan na may galit na ekspresyon. Dahil sa mga maliit na nilalang na ito na nang ahas patayin ang kanyang mga anak, ang dragon ay umatungal at nagtipo ng isang fireball. Ito ang kanyang dragon fire skill. Matapos maghanda, ginamit ng dragon ang kanyang skill upang salakayin ang pader. Nakita ng mga sundalo ang malaking fireball na papalapit sa kanila at wala silang magawa kundi tumakbo ng may takot. Inisip nila na tiyak na masisira ang buong bayan sa atakeng yun. Ngunit pinigilan sila ng blonde na babae at hinikayat silang huwag magpanik. Sinabi niyang siya na ang haharap sa dragon. Sa oras na yun, tinamaan niya ang kanyang espada sa lupa. Mula rito, isang asul na magic circle ang lumitaw at unti-unting kumalat sa paligid.
Mabilis na nabuo ang isang proteksyon na hadlang sa paligid ng bayan. Ang hadlang na ito ay napakatibay na nakaharang sa atake ng Dragon Mother at ipinagtabuyan ng dragon palabas ng bayan. Habang nakatayo si Lin Tian sa malayo at pinapanood ang buong labanan, nagulat siya na nagawang labanan ng mga tao sa bayan ang atake ng isang malakas na halimaw tulad ng Dragon Mother. Siguro, ang maganda para kay Lin Tian sa pagkakataong ito ay hindi nasaktan ang Dragon Mother at maaari pa nitong ipagpatuloy ang laban. Mabilis na ginamit ni Lin Tian ang kanyang skill upang suriin ang impormasyon ng lakas ng dragon. Ang dragon ay may pangalang Dragon Mother, level 79, isang ancient dragon na may titulong Dragon Island King. Ang kanyang HP ay 4,100, lakas 510, depensa 580, at mga skills gaya ng Dragon Fire, Long Transformation, Dragon Roar, at Ancient Call. Ang kabuuang lakas nito ay 2,900. Ito na ang pinakamalakas na halimaw na nakita ni Lin Tian. Nang tiningnan ni Lin Tian ang lakas ng blonde na babae, mas lalo siyang nag-alala dahil mas mukhang monster ito kaysa isang dragon. Ang pangalan niya ay Alicena, level 80, may props yung Swordmaster, at may titulong Holy Sword, Strongest Swordsman, Dragon Slaying Hero. Ang kabuuang lakas niya ay 4,000 na may mga skill tulad ng Sword Chi, Man and Sword Fusion, Iron Wind, Light Teen Wei, at marami pang iba. Ang lakas ni Alicena ay talagang nakakatakot. Habang nakikita ni Lin Tian si Alicena na lumapit sa Dragon Mother upang labanan ito, nakaramdam siya ng takot. Napagtanto niyang napakalakas ni Alicena at natutuwa siya na hindi siya ang haharap dito, kung hindi, tiyak na magkakaproblema siya. Ang laban sa pagitan ni Alicena at ng Dragon Mother ay nakakatakot, ngunit tila medyo mas mahina ang Dragon Mother kumpara kay Alicena. Ngunit sa dami ng buhay nito, naniniwala si Lin Tian na maaari itong makapagbigay ng oras para sa kanya. Nang makita niyang lumayo ang laban ni na Alicena at Dragon Mother mula sa bayan, naisip ni Lin Tian na magandang pagkakataon nito para umatake. Isa itong pagkakataon na makapaghiganti siya. Inutusan niya ang kanyang mga goblin na kumilos ayon sa plano. Maghati sila sa dalawa, ang isa ay magdudulot ng kaguluhan, habang ang isa naman ay maghihintay ng tamang pagkakataon para sumugod. Ang mga goblin, na may matalim na mga mata at mga pangarap ng kasakiman, ay sumunod sa utos ni Lin Tian at pumasok sa bayan. Ang bayan ay nagkagulo, ang mga apoy ay sumabog sa bawat sulok, at ang mga dragon ay patuloy na umiikot sa kalangitan, naghahanap ng mga bagong target. Si Lore, sugatan pagkatapos ng ilang laban sa mga dragon, ay napansin ang hirap ng pakikipaglaban sa kanila. Pero iniisip niya na, kahit mahirap, sila ay mga monster lang, kaya tiyak na matatalo sila. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay nabasag nang marinig nilang sumigaw ang mga tao sa bayan. May mga goblin na sumalakay sa bayan. Hindi makapaniwala ang mga sundalo. Akala nila hindi tanga ang mga goblin para umatake sa isang bayan ng mga tao. Para sa kanila, ang mga goblin ay mahihinang nilalang. Ngunit ngayon, kailangan nilang harapin ang mga dragon at wala ng oras upang tutukan ang mga goblin. Bigla, isang sigaw ng babae ang nag-alis ng lahat ng duda. Tumakbo siya patakas, at ang mga goblin ay sumusunod sa kanya. Ang makatingting na presensya ng mga goblin ay nagpasik kay Lore. Inutusan niya ang iba na patagilid na labanan ang mga dragon. Dahil kakaunti na lang ang mga ito, siya at si Ephra ang pupunta upang harapin ang mga goblin na umatake sa bayan. Ito mismo ang inaasahan ni Lin Tian. Habang hinahabol nila Lore at Ephra ang mga goblin, nahulog sila sa isang ambush na itinakda ni Lin Tian. Habang nahulog ang kanilang mga target, isang goblin ang nag-utos sa iba na sumugod. Agad na nahulog si Ephra sa isang net at nagsigaw kay Lore, ngunit hindi siya matulungan. Nakasalubong na siya ng mga arrows at napalibutan ng mga goblin. Ang ibang mga sundalo ay nagmadali upang tumulong kay Lore, ngunit tila hindi nila kayang makalapit, dahil napalibutan na sila ng mga goblin. Ang mas nakakatakot ay si Lin Tian, na lumitaw sa likod ng dalawang sundalo na hindi pa nila napansin. Huli na nang magbigay babala si Lore sa kanila. Agad na pinatay ng mga goblin ang dalawang sundalo. Nakatingin ngayon si Lin Tian kay Lore at Ephra. Nagulat siya na nahuli sila ng ganun kadali. Si Lore ay galit na sumigaw na papatayin niya si Lin Tian at ang lahat ng mga goblin. Ngunit mabilis na ginamit ni Lin Tian ang kanyang paa upang ipakita kay Lore ang kanyang kalagayan. Si Lore ay prey, at siya ang mang-uusig. Inutusan ni Lin Tian ang mga goblin na dalhin si Lore at Ephra palabas ng bayan gamit ang mga kanal, habang ang iba naman ay sasama sa kanya upang patayin ang mga sundalo sa pader. Ang plano ni Lin Tian ay nagpatuloy ng mabilis.
Ang bayan ay punong-puno ng mga sigaw ng mga tao na inaatake ng mga goblin. Napansin ni Alicena ang kaguluhan at hindi maintindihan kung bakit may mga goblin na umatake sa ganitong oras. Ngunit ang kanyang abala ay nagdulot ng pagkakamali. Nagbago ang Dragon Mother sa isang nakakalibang at nakakatakot na anyo, kalahating tao at kalahating dragon. Sinabi nito kay Alicena na dapat niyang mag-focus at hindi na mag-alala pa sa iba. Matapos magbago ng anyo ang Dragon Mother at maging kalahating tao, kalahating dragon, nagkaroon siya ng higit na bilis sa paggalaw dahil sa kanyang nabawasang laki. Dali-dali niyang inatake si Alicena, tinatamaan siya ng isang malakas na kamao. Ngunit si Alicena, hindi tinatabla ng takot, ay tumawa at tumayo ng matatag habang papalapit ang Dragon Mother. Gaano pa karaming sakit ang kaya mong tiisin? Tanong ni Alicena habang nagpapalabas ng isang makapangyarihang advanced skill. Sa lakas ni Alicena, hindi nakaiwas ang Dragon Mother at kinailangan itong tiisin ang matinding sakit. Si Alicena ay natuwa sa paghihirap ng Dragon Mother, ngunit hindi ito nagtagal. Bagamat tila tinalo na ang Dragon Mother, may pag-aalala siya sa kalagayan ni Rother, at kung kaya pa niyang labanan ang natitirang mga dragon at goblins. Ang kanyang tanong ay mabilis na nasagot ng marinig ang isang malakas na pagsabog, na nagpapatunay na nahirapan si Rother sa laban. Nakita ng Dragon Mother ang pagkakataon. Ginamit niya ang pansamantalang pagkagambala ni Alicena upang magbago muli at tumakas, na bumalik sa kanyang buong dragon form bago pa makapag-react si Alicena. Habang tumatakbo, nagbanta ang Dragon Mother na babalik siya upang maghiganti kay Alicena pagkatapos maghilom ng mga sugat. Galit na galit si Alicena, ngunit hindi siya makapaghabol sa Dragon Mother dahil kailangan niyang protektahan ang mga tao sa bayan. Nangako siyang hahanapin ang island at lilipulin ang bawat dragon roon. Pagkatapos ng laban, nagbalik ang kapayapaan sa bayan. Naitaboy ni Alicena ang mga natitirang dragon at goblins, ngunit galit na galit siya sa kabiguan ng mga sundalo ni Rother. Hindi nila kayang talunin ang mga goblin. Pagpasok ni Alicena sa town center, inabisuhan siya ng isang kabalyero na nahuli ng mga goblins sina Rother at Ephra. Naguluhan si Alicena at hindi makapaniwala. Lahat ng tao sa kontinente ay alam na ang mga goblins ay ang pinakamatinding nilalang. Nang makita niya ang mga patay na kabalyero, naramdaman ni Alicena ang matinding pagkabahala. Ipinaalam sa kanya na ang mga goblins na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang kanilang lakas ay katulad ng isang malaking halimaw, at pati si Rother ay hindi sila kayang talunin. Nag-alab ang galit ni Alicena. Ipinaalam niyang lilipulin niya ang bawat tribo ng goblins sa kalapit na kagubatan bilang paghihiganti. Ngunit pinigilan siya ng isang residente ng bayan, nagmamakaawa na manatili siya upang protektahan ang bayan. Nag-aalala ang mga tao na kung magbabalik ang mga dragon at goblins, magiging wala silang depensa. Ang mga tao sa paligid ay lumuhad at nagmamakaawa kay Alicena na manatili. Sila ang mga tao ng templo at ng imperyo, at inaasahan nilang protektahan sila ni Alicena. Bagamat galit na galit si Alicena, naintindihan niya na mas mahalaga ang buhay ng mga tao kaysa sa mga nahuling kabalyero. Ang kanyang tungkulin ay protektahan sila. Sinisi niya si Rother sa kanyang kahinaan dahil hindi nila kayang talunin kahit ang mga goblin. Ang tanging magagawa niya ay magpadala ng mensahe sa kabisera para humingi ng tulong. Samantala, bumalik si Lintian sa kanyang tribo, sinalubong ng mga hiyawan at kasiyahan sa kanyang tagumpay. Nakapaguwi siya ng 2 tao, sina Rother at Ephra, bilang mga trophy. Pagdating sa kampo, inilagay ng mga goblin sina Rother at Ephra sa ilalim ng gwardya sa ilalim ng isang malaking puno. Binalaan sila na magpakabait o sila'y kakainin. Habang tinitingnan ni Rother ang eksena, nagulat siya nang makita ang mga goblin na may hawak na mga elven na bihag. Dito niya napagtanto na ang lakas ng tribong ito ay mula sa mga bihag nilang elven. Nag-alala si Ephra. Inisip niya na may mga goblin sa tribong ito na may kapangyarihan na tulad ng mga hero. Naiintindihan ni Rother ang kalubhaan ng kanilang sitwasyon. Tinanong niya si Ephra kung bumalik na ang kanyang mga powers, at ipinaabot niya ang magandang balita. Sa bilis ng kanyang paggaling, malapit na niyang magamit muli ang magic. Ngunit narinig nila ang isang tinig mula kay Lintian. Pinuri siya ni Lintian dahil sa mabilis na paggaling ni Ephra. Nabalisa si Ephra sa biglaang paglitaw ni Lintian, lalo na't alam niyang sinabi nito ang kanyang pangalan bago pa man siya makabawi mula sa pagkabigla. Nang hindi na makapag-isip si Ephra, inabot siya ni Lintian sa paa. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.